Amen! Hallelujah! Come on, let us begin to worship the Lord. Tayo po tayong lahat. Hallelujah! Come on, I know everybody excited to worship the Lord. Kaya sabay-sabay po tayong umawit sa Panginoon. Let the joy of the Lord flow today as we sing praise and worship to the King of Kings who has been faithful and good in our lives. Come on, we sing. Oh, 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 this is the day you made, so I'll rejoice and be glad, rejoice and be glad in it. This is where I believe that you are more than enough for me. Yes, you are faithful to your promise. You are strong when I am weak. And when I'm standing in your presence, I have everything I need. The joy of the Lord is my strength. Come on, tell it to Jesus. The joy of the Lord is my strength. Oh my soul, bless His name. All that is within me say, the joy of the Lord is my strength. Oh, oh, oh. Come on, shout your praise to Him. Oh, 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 oh.
praise in the valley, praise on the mountain. I praise when I'm sure, praise when I'm doubted. I praise when I'm numbered, praise when surrounded. This praise is the waters my enemies drowning. As long as I'm breathing, as long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord. Oh, my soul, I'm gonna praise the Lord. Oh, my soul, I'm praising, I'm feeling, and I'm praise when I'm told. I praise 'cause I know you're still in control. Yes, He is. Hey, my praise is a weapon. It is more than a sound. My praise is the shout that keeps Jericho down. As long as we're breathing, come on, church. As long as come on, praise Him. I've got a reason to praise the Lord. Oh, my soul, I'm gonna praise the Lord. Oh, my soul, I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord. Oh, my soul. Hallelujah. This time, para bang kaharap mo si Lord ngayon, you're saying, God, you are so sovereign in my life. I will worship you no matter what. Come on, church. Sabayan niyo po kami and we sing. Here we go. I'll praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose. Come on, declare your faith today in Jesus. He is. Yes, Lord. Oh, there's nobody greater than you. You're sovereign. You reign. Yes, Jesus. I praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's no one more time. Come on, we sing. I praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you're awesome. Defeated the grave. I praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. Praise. Come on, Light Church. Praise the King of Kings. Oh, my soul. Come on, sing it out. Praise the Lord. Oh, my soul. I'm gonna praise the Lord. Oh, my soul. I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet. Come on, just sing it out to the Lord. He is alive. I won't be quiet. 'Cause you're alive. Oh, Jesus. It is inside. Praise the Lord. Oh, my soul. Come on, let's lift our hands for Jesus. Our Jesus is alive. Hallelujah. Come on. Thank God. Oh, we praise you, Jesus. We give you all the glory, God. Oh, shout the name of Jesus. Oh, we worship you, Jesus. Hallelujah. Thank you, God. Amen. Come on, this time, I know everyone is excited to meet. At kamayan po ang bawat isa. Sige po, take your time na i-greet ang bawat isa. Pwede po tayong umikot.
Blessed Christmas, Light Family! Pwede po bang palakpakan naman natin si Lord? Amen. All right. So this season really reminds us that Jesus came in this world to bring hope and peace and syempre joy para sa bawat isa. Kaya naman po, tapos man na ang araw ng Pasko, hindi naman po natatapos ang season of giving. Kaya pwede bang bigyan mo ng the best ng ngiti at bati iyang katabi mo? Ayan, sige po, batiin po natin muli sila ng Merry Christmas and Happy New Year! Ayan, amen. Sige po, makakaupo na po kayo, no? Ayan, kamusta naman po ang bawat isa? I know yung katabi mo ay naparami ng napamaskuhan. And syempre, naparami rin po ng kain noong Pasko. Ayan, busog na busog po ang bawat isa. At syempre, hindi papayag yan na humabol sa New Year, no? And also ngayon po is mas mabubusog tayo spiritually naman because we are now on our final Sunday of series, The King. And I'm so excited po because together, we're stepping into 2026 ready to welcome Jesus and crown Him as the King of every areas in our lives. Ayan po. Alam kong excited na po ang bawat isa and you know what? Excited rin po akong batiin yung mga special person o yung mga first-timers or new friends po natin ngayong araw na ito. Pwede po bang palakpakan natin sila? And for our first-timers and new friends po, ayan, pwede po ba namin kayong maimbitahang tumayo? Ayan, we would like to acknowledge your presence lang po. Ayan, pwede po ba natin silang kamayan sa mga malalapit po sa kanila? Ayan, masayang-masaya po kaming makasama kayo ngayong linggong ito. Ayan, at just a quick reminder lang po na huwag po sana kayong aalis agad after this celebration because our consolidation team would like to talk to you po for 5 to 7 minutes. Ayan, sige po, makakaupo na po kayo. Ayan, sana po magstay po kayo after this celebration for 5 to 7 minutes lang po. Ayan, and also we prepared a simple gift of appreciation po para sa inyo. Ayan, once again, welcome home po sa tahanan ng Panginoon. And also, if we have our first-timers, we also have our returning visitors. Ayan, para po sa mga pangalawang beses na pumunta rito sa simbahan, welcome back po. And just like our first-timers, ayan, may inihanda rin po kaming simpleng regalo para sa inyo. And now, para po ulit sa ating mga first-timers and returning visitors, welcome back and welcome home po. Palakpakan naman po natin sila, Light Family. Ayan, and now naman po to proceed with our church update. Ayan, quick reminder lamang po para sa ating mga Sunday services scheduled. Ayan, proceed po rin po tayo sa ating time slot. We have our on-site services ng morning, 8 a.m. and 10:30 a.m. And meron na naman din po tayo sa hapon ng 3 p.m., 5:30 p.m. and 8 p.m. po sa gabi. And also, we have our Lights Kids Church. We have the morning service of 10:30 a.m. and we have naman po sa hapon na 3 p.m. And we also have our online services ng 8 a.m. and 10:30 a.m. po sa umaga. And para naman po sa mga YouTube replays, we have our 5:30 p.m. and 8 p.m. Kaya naman po, I encourage everyone, mapa-on-site man or online, please invite your friends and family because this is the best gift po ngayon, lalong-lalo na is holiday season. Ayan naman po. And another important announcement, so listen closely po for this announcement, Light Fam, no? So next week po, we are going to welcome a new year. And I know that we are all looking forward to our tradition po as a church to seek God's word and direction po sa buhay natin sa buong taon, no? Kaya naman, Light Family, let us all be excited for our Seek First 2026. Wow! Sige po, palakpakan naman po natin si Lord. Ayan, so ayan po, this will be on January 5 to January 9 po, wherein for the span of 5 days po ay isisik natin ang direction ng Panginoon through prayer and fasting. So with regards po sa types of fasting, it depends po sa preference ninyo. So we have 5 types. Unang-una na po rito ay ang full fast, wherein you will drink only liquids for 24 hours. Ayan, una-una po, full fast. Second,
Pwede din po kayong mag-Daniel's fast wherein you will only drink water and juice po and only eat fruits and vegetable for 24 hours or sa buong araw po. And third po, if you are a very active person naman and you need energy for the whole day, ayan, you can choose the give up fast. Kung saan po you will have to give up at least one item of food or meal po sa buong araw or within 24 hours. And next naman po, pwede rin po kayong mag-social media fasting kung saan buong araw or 24 hours din po na hindi gagamit ng social media. And lastly, you can also choose the partial fast wherein you can select from the previously mentioned types of fasting po pero 12 hours lamang po ito. Yung full fast, Daniel's fast, give up one meal, or yung social media fasting. So feel free po to choose among these types of fasting. And during these days din po, ay magkakaroon tayo ng Seek First, both online and on-site. So 6 p.m. po ito dito sa ating simbahan ng January 5 to 9. So, however po, take note na meron lamang pong limited seating capacity for on-site. So, limited lang po dito on-site. So, therefore, registration is required. Ayan. So, yung link po will be sent daily ng inyong mga network leader. Kaya, habang maaga po or ahead of time, ay mag-register na po kayo. So, but take heart, Light Family, no? Because to those who won't be able to register online for on-site Seek First, pwede pa rin naman po kayong sumama for our Seek First via online or via Facebook page. Again po, yung registration is required lamang po for on-site slot. Ayan, so for more questions po, pwede nyo pong itanong or pwede po kayong mag-reach out sa inyong network leader. Ayan, so take note, Light Family, our Seek First will start next week, Monday po. But for now, let us savor the last Sunday of 2025 with a grateful and expectant heart. And that's all for our update. So now, Light Fam, let's end this year by surrendering everything to God. So let's go in faith, let's go in love, and enjoy the rest of the celebration. Ayan, happy Sunday po, Light Family. Ayan, tapos na po ang Pasko and ngayon naman po ay sasalubungin na natin ang bagong taon. Excited na po ba ang lahat? Amen. Kung excited na po kayo, pwede niyo po bang ngitian yung katabi ninyo at sabihin niyo sa kanya, it's time for grateful giving. Ayan, mukhang excited na po ang bawat isa. So first, let me introduce myself. I am Kiara Iril L. Rescure po, and isa po akong first-year college student, youth at volunteer po ng ating simbahan. At naniniwala po ako na kahit huling Sunday na ng taon ay hindi pa rin po huli ang lahat para ibigay po natin ang the best sa the best na Panginoon. Amen po? Amen. Kaya naman po today, I want to encourage everyone to, each and every one of us to steer our faith and renew our commitment to give our very best to God. So first, let me read our text from Nehemiah chapter 10 verses 35. It says here, we also assume responsibility for bringing to the house of the Lord each year the first fruits of our crops and of every fruit tree. So short background po sa salita na binasa natin. Matapos po ma-rebuild ng mga Jews ang kanilang walls and temples, nagkaroon sila ng renewal of covenant sa Panginoon dahil sa matagal na panahon na pagsuway at pagpapabaya sa kanilang commitment kay Lord. Nag-gather po silang lahat para sa kasunduang ito, and this is their pledge and public declaration na tinatanggap nila muli ang kanilang responsibility na mag-abide sa laws ni Lord. And kasama na nga rito ang pagbibigay ng kanilang first fruit. Ang pagbibigay po faithfully ng first sa lahat ng ating na-acquire ay pag-acknowledge kay Lord na siya ang source ng lahat na meron tayo at expression ng ating pagtitiwala sa kanyang provision sa buong taon. And alam ko po, Light Family, na hindi po madali ang pagbibigay ng first fruits. Marahil nag-doubt po tayo sa aspect na ito ngayong taon, kaya nag-fail po tayong magawa ito. Pero God is good, God is gracious, dahil still binibigyan niya po tayo ng another chance, panibagong pagkakataon na i-recommit ang ating mga sarili, na ibigay ang ating first fruits. Kaya naman, Light Family,
i-ready po natin ang ating mga puso na i-surrender ang lahat ng mga hindrances, lahat ng pumipigil sa atin para hindi natin maging all out sa ating giving. Dahil ako po mismo naniniwala sa himala at matinding pagpapala na bunga ng first fruit. And I'm here to testify kung ano po ang bunga ng first fruit ko ngayong taon. Kung gaano po naging faithful si Lord sa buhay ko. Nag-start po ang taon na ito na I was feeling restless. Alam ko po na agad na nag-expect na po ako agad na magiging mahirap ang taon na ito sa dami ng transition na kakaharapin ko. And I was right. Mahirap po talaga ang taon na to, pero mabuti po si Lord dahil despite sa dami ng worries and fears na nararamdaman ko, ay tapat siya sa lahat ng nagtatapat sa Kanya. Alam niyo po, isa po sa pinakamalaking sinurrender ko kay Lord this year ay ang transition ko to college life. For the past years, nasanay na ako kung ano ang sistema ng pag-aaral sa high school. And this year, sa transition na ito, sobrang laking adjustment po talaga. Bagong environment, bagong sistema, bagong mga tao. Everything felt unfamiliar at may mga pagkakataong hindi pumapagbor sa gusto ko at sa nakasanayan ko. Pero all praises to God dahil sa gitna po ng unfamiliarity, natutunan ko pong magtiwala sa Kanya. And surprisingly, I found myself not just surviving, but enjoying my first semester of college. Nakita ko po ang sarili kong nag-e-excel sa iba't ibang aspeto at nagagawa ang mga bagay na alam ko pong passionate ako kahit na hindi madali. And nag-start po ang taon na ito na sobrang nag-worry ako, natatakot ako how to enter college life. Pero praise God dahil I will end this year na talagang masasabi kong sumakses sa first semester ng college. And naniniwala po ako na si Lord po ang nag-sustain sa akin, finances, sa strength, and sa wisdom. And sa katunayan po, isa po ako sa top student ng block namin sa mga subjects na meron kami. Isa rin po sa matinding provision ni Lord sa akin this year ay ang pagiging bahagi ng Apostelo Youth Camp. Nag-ipon po ako, nag-save po ako ng portion ng allowance ko para makapag-register. Pero alam niyo po, Light Family, hindi ko po nagastos yung naipon ko dahil merong ginamit si Lord para mag-bless at mag-provide for my registration fee. At doon ko po nakita na talagang minsan sinusubukan ko pong i-figure out ang mga bagay mag-isa pero meron pong ginagamit si Lord para suportahan ako sa mga pangangailangan ko. And you know what, Light Family? Yung youth camp na po ito, isa sa mga the best na nangyari sa akin sa taon na ito. Mas na-equip ako at mas nalaman ko yung mission ko and calling ko sa campus ko. Kaya naman po ngayon nagsisimula po ang Campus Light Group sa Gordon College. And ayan po. And yung naipon ko pong pera for registration fee sana out of gratitude ay ibinigay ko rin po yun bilang pledge sa regalo ko sa church ko nung ating anniversary celebration. And dito po mas lalo ko pong naintindihan na ang giving ay madalas hindi madali at sacrificial. Pero kapag naranasan po natin ang faithfulness at favor ng Panginoon, masasabi natin na deserve niya po ang lahat ng pagbabalik at pagbibigay na ginagawa natin. And bilang isang student, sobrang saya po ng puso ko dahil this year nakita ko po kung paanong lumago ang giving ko. Not because marami ang meron ako, pero it just reflects sa blessings na patuloy pong pinaparanas sa akin ng Panginoon. And Light Family, isa rin po sa answered prayers ko ay nagpapasalamat ko this year ay ang ginawa ng Panginoon sa akin, sa pamilya ko. Dati po talagang nahihirapan ako mag-invite sa kanila every Sunday service, pero praise God, dahil this year po nakakasama ko na po silang magsimba. And madalas po tuwing linggo, mas nauuna na po gumising yung mga kapatid ko dahil sila rin po ay excited na magsimba at mag-worship kay Lord. And dahil dito po, masasabi ko na itong last Christmas, ang pinakamasayang Pasko, isa sa mga pinakamasayang Pasko na naranasan ng pamilya dahil first time po namin magsalo-salo, magkaroon ng simpleng salo-salo at maghanda. Dahil nakasanayan po namin na for the past years ay hindi po naghahanda at tahimik lang ang Pasko dahil sa ibang belief na meron kami. And sa kabuuang taon po, hindi naging madali, madaming challenges, struggles and testings, pero still, tuloy-tuloy po ang favor at blessings ng Panginoon at patuloy niya po akong ginagamit at hinuhubog para gamitin sa ating simbahan. Pinapagrow at pinapalago po ni Lord bilang isang tao, isang disciple, isang leader, at isang lingkod niya. At para sa lahat po ng ito, masasabi ko lang faithful si Lord at ganun din siya sa buhay mo. Kaya naman po, sa Kanya ang lahat ng papuri at pagpapasalamat.
Kaya are we all blessed po ba, church? Amen. Kaya naman po, never stop trusting God and giving our best to Him because He never stops providing us with His greatest blessings and miracles. Ibigay po natin ang tapat ng ating first fruits. Gayon din po ang ating tithes and offerings. Give according to what your heart leads you to give for our faithful God. Kaya naman po, as we prepare our tithes and offerings, I will lead you all to prayer po. Let's close our eyes. Kayo rin po mismo, pasalamatan niyo si Lord sa lahat ng blessings na naranasan niyo this year sa Kanya. Yes, Heavenly Father God, you are so good, you are so gracious sa buhay namin. Maraming salamat, Panginoon, sa mga pagkakataong ipinaranas mo sa amin ang iyong grasya at pagmamahal, Lord God. And I pray, Panginoon, na patuloy niyo pong iparanas sa bawat isa ang iyong kabutihan at nawa maging dahilan po nila ito ng inyong pagbabalik. And Lord, whatever it is, Panginoon, ang nagiging hindrance at nagiging hadlang para hindi namin maibigay ang the best sa'yo, we rebuke it in Jesus' name. And Lord, I pray na mas mangibabaw po ang kabutihan mo at grasya mo sa buhay ng bawat isa. Lord, may this giving serves as a worship, Panginoon, and the symbol of gratitude and love namin sa kabutihan mo sa buhay namin, Lord God. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Ayan po, for the last Sunday of this year, let's give our best. May mga ushers po sa paligid natin na kung saan pwede po nating iibigay or iabot ang ating mga tithes and offerings. And to those who want to give their tithes and offerings online naman po, you can send via GCash or e-wallet po na naka-flash sa ating screen. Light family, I believe hindi pa po tapos ang Panginoon. Patuloy po tayong mag-expect sa mga mai-experience natin ngayong araw. God bless us all. Sige po, tatayo po tayong lahat. Come on, this will be the last Sunday of this 2025. Why don't you give your best worship na deserve ng Panginoon? Dahil ang Panginoon all throughout this year, never tayong iniwan. Despite ng ating kakulangan, despite ng ating mga sariling will, but the Lord, never kang iniwan. Never kang pinabayaan ng Panginoon. Kaya sa mga oras na to, come on, lift your hands and your voice to worship Him. That He's been faithful, that He's been good. Hallelujah, Jesus. You've been so good. You've been so faithful. So good to us. You never leave us, God. Never forsake us, God. I call you faithful for the promises you kept and never need you've met. Lord, I'm so grateful. You were with me every step, and I never will forget. 'Cause when I think of how you blessed me, how your hand has never let me go, never let me go. 'Cause you have been so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been.
call you Savior, for the blood that washed me clean, for the wrongs that you've redeemed. And I know you're able, and my eyes don't have to see one more reason to believe. 'Cause when I think of how you blessed me, how your hand has never let me go, you never let me go. 'Cause you have been so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. What a friend we have. What a friend we have in Jesus. I've never known a like him. No, I've never known another like him. You've been so faithful, God. For every morning, for every open door, I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord, for every mountain, for every time you brought me through. I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord, for your forgiveness, for we've never turned away. I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord, for your salvation. You paid the price I couldn't pay. I call you faithful,
ang Diyos sa mga oras na to. Bigyan mo ng papuri, yung the best worship na deserve ng Panginoon. Because He's been so faithful. He's been so good. Hallelujah, Jesus. You deserve our praises. You deserve our worship, adoration, honor, Panginoon. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of Cause all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you've been faithful. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. My life laid out, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after goodness of Jesus. It's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. 'Cause your goodness is running after. Your goodness is running after me. You've been so good. You've been so faithful, God. We just wanna thank you. Your goodness is running after, it's running after Let us declare this song. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Yes, God. Hallelujah. Come on, mataas na palakpak para sa Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh God, you're so good. You're so good to us.
Wala kang hangad na masama sa amin. But you're always been good to us, oh God. Napakabuti mo sa buhay namin. And so God, you deserve to be worshipped. You deserve to be praised and be adored, oh God. You deserve to be lifted high, your name, Panginoon. Thank you, Jesus. God, salamat, Panginoon, that we have this moment to reflect on your goodness, oh God, because tutunay nga, Panginoon, na mabuti ka sa buhay namin. And so, Panginoon, we just give you all the glory, oh God, all these praises sa iyo ito. Wala kaming kukuhaning credit dito, Panginoon. Walang maghaling sa amin, kundi ikaw lang, oh Diyos. Walang mahusay sa amin, kundi ikaw lang, oh Diyos. Maraming salamat po, oh God. Salamat po, Diyos. We give you all this glory, Panginoon, and praises in the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Malakas po na palakpak para sa ating Panginoon. Hallelujah. Tayo po ay makakaupo. Blessed Sunday, Light Family, sa mga nandito po. Ayan, sa house. And also sa ating mga nasa online, kung nasaan man pong lugar kayo ngayon o bansa. Ayan, Blessed Sunday po sa inyo. And I hope, no, pagpalain po tayo ng Panginoon sa kanyang salita ngayong araw. Amen. By the way, kumusta po ang inyong Pasko? Ayan, may mga handa pa rin po ba? Lalo na may spaghetti pa po ba dyan? Meron pa po ba? O wala na? Konti na lang. Eh, mamaya yung last init yata, no? Huwag po kayong mag-alala. Ilang araw na lang magluluto na naman kayo ng spaghetti. Kasi nga tayo po ay sasalubong na sa bagong year. Tama po ba? No? Today is last Sunday of the year, and you know, mga kapatid, I'm glad that you chose to be here. Tignan mo yung katabi mo. Ayan, sabihin mo sa kanya, masaya ako at nandito ka. Ayan, nag-spend ka ng last Sunday mo sa house of the Lord. Pwede ba nating palakpakan si Lord sa buhay ng katabi mo? Yeah, you know, I believe when you stay attentive, no, ngayong araw po, or for the next 60 minutes, okay, ng buhay mo, you stay not distracted, okay, you stay focused, walang mga iniisip na iba kung anong lulutuin mo mamaya, ano ba ang isa-shopping ko mamaya. I believe that God will do great things in your life. Do you believe in that too? Amen, amen. You know, last week po, we culminated our series, The King, okay? And today, no, bilang last Sunday po ng ating year, we're not going to culminate just the month, okay? But we're going to culminate the whole year. Are you ready? Amen. So, patatayuin ko po kayo uli because we are going to read our last scripture reading for this year 2025 bilang isang simbahan. So, help me read Psalm 23. I know most of you or halos lahat po sa atin ay familiar po sa book na ito and sa verse na ito. Sige, let's read. Let's begin with verse 1. 1, 2, 3, go. In green pastures, He leads me beside quiet waters. He refreshes my soul. He guides me along the right paths for His name's sake. Even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup overflows. Surely your goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Tayo po ay muling mananalangin. Panginoon, salamat po, O Diyos, because right now we're not just standing in this church, O God, but we are standing at the end of the Sunday of the year. And God, nawa, Panginoon, punuin mo po kami ng mga endless opportunities wherein we are going to participate sa kalooban mo sa buhay namin, Panginoon. And God, every one of us here, we stand grateful, O God. Grateful kami sa iyong faithfulness, sa provision mo sa buhay namin, Panginoon, sa mga paraan na ginawa mo to provide for us, O God, to protect us, Lord. Salamat, Panginoon, sa pag-iingat mo sa amin, O God. Lord, today, continue to speak to us. Continue to comfort us. Patuloy mo kaming gabayan sa pamamagitan ng salita mo, Panginoon. Maging ilaw ito sa aming buhay. At sa paglabas namin sa lugar na ito, hindi na kami magiging
magiging katulad ng dati. We thank you, God. We lift this service to you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Tayo po muli ay makakaupo. So habang sinisimulan po natin na himayin ang passage po na ito, no, ngayong araw na to, gusto ko pong i-inform at i-remind ang bawat isa sa atin sa isang malinaw, okay, na prinsipyo na kinapture po ng isang author ng book. Okay, actually this is one of my favorite book, and since I have read this book, talagang dinala ko na siya, naging yung mga prinsipyo ng book na yon na-apply ko na rin or binaon ko talaga. And the name of the author of this book is Dr. Henry Cloud. In his book, he simply suggests that entrances into new seasons must be preceded by exits from old ones. So, ang sinasabi niya dito, no, ang pagpasok daw po sa bagong season ay kailangang unahan ng paglabas mula sa luma. Kayo po ba yung nag-agree doon? So, pinapakita niya na ang endings ay hindi evil, okay? Hindi siya laging evil at hindi siya laging masama, madalas necessary siya. Kailangan siya. Sabi mo sa katabi mo, kailangan. So he suggests na hindi ka pwedeng mag-say hello sa mga bagong bagay o sa mga new things kung ayaw mong mag-goodbye sa mga luma. Amen. And so, the direction and quality of our life, okay, is greatly affected or impacted or greatly influenced by or differentiate by or determined by sa kung ano ang handa mong iwan. Are you here? At habang tayo po ay nasa end of the year, papasok tayo sa panibagong year, I feel na napaka-relevant po ng prinsipyo na ito sa ating lahat because I believe na karamihan sa atin dito gustong-gustong maka-experience ng new things sa 2026. Magsabi ng amen, ang nag-agree. Amen. So maybe yung iba sa atin, no, aamin pa nga na maaari naging prayer niya kay Lord, Lord, baka pwedeng bagong problema naman. Hindi sa dahil gusto niya ng palaging problema, pero para, alam mo yun, kasi every year, ganun na lang, ganun yung tina-troubleshoot mo, pare-parehong issue, taon-taon, ganun, paulit-ulit. No, hindi sa gusto mo nung palaging problema, pero parang sinasabi mo, Lord, upgrade naman. No? Upgrade naman ang panibagong troubleshooting naman, yung bago sa akin. Are you here? No? And so yung sinasabi po ni Dr. Henry Cloud ay napakahalaga. I think it's very important. And I think supported siya ng scripture at may kinalaman ito sa ating lahat na naniniwala na may bagong gagawin si Lord sa darating na bagong taon. Amen. So gagaya po ng scripture na binasa natin, meron itong sinasabi sa atin na kailangan daw nating iwan at kailangan daw nating i-embrace. You know, ang Psalm 23 po is one of the famous chapter of the book of Psalms. No? Hindi lang dahil famous siya because of the author, because we all know that, actually, ang book of Psalms po ay maraming nag-author niyan, but specifically, Psalms 23, okay, ay in-author po ni King David. Okay? Hindi siya sikat dahil si King David ang sumulat, dahil nga naging sikat si David because of Goliath, tama ba? Siya yung nakapatay sa isang higante. So hindi siya naging sikat ang chapter na ito, ang awit na ito dahil sa sumulat, hindi rin siya naging sikat dahil sa content niya, okay, nung awit, kundi kung kailan niya ito sinabi. Anong part ng life ni David nung sinabi niya ito, nasa ang season siya. It's very interesting na kung kailan sinabi or sinulat ito ni David dahil ito po yung season na kung saan nakaupo na siya bilang hari, at maraming nangyari before and during his reign. So it's like, no, the Psalm 23, it's like he's reflecting sa lahat ng mga nangyari sa kanya, everything that had happened to him, no, sa buhay niya. At sa kanya pong pagmumuni-muni, pagre-reflect, maaari binalikan niya yung panahon na kung saan siya ay pastol ng mga tupa ng kanyang ama. At nag-conclude siya, maaari, no, nasabi niya na kung papaano ako sa mga tupa, ganun din ang Diyos sa akin. The Lord is my shepherd. So kapag ganito po natin, nakikita ang Diyos and practically, sinasapamuhay natin ang ganitong pananaw, mararanasan natin ang naranasan ng author ng Psalm na ito when he introduced God
nang sabihin niyang, the Lord is my shepherd. Now, what does David mean when he declares, the Lord is my shepherd? Ano po bang ibig sabihin ni David nang gumawa siya ng declaration na ang Panginoon ang aking pastol? Number one, listen, the shepherd knows where I'm going. The shepherd knows where I'm going. The verse says, the Lord is my shepherd, I lack nothing. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. He refreshes my soul. He guides me along the right path for His name's sake. If familiar po kayo sa kwento ni David, maiintindihan mo ang psalm na ito. Maiintindihan mo ang sinasabi niya dito, yung awit niya dito. Dahil maybe we thought, nagsimula ang appearance ni David nung time na humarap siya kay Goliath, nagapi niya si Goliath, pinugutan niya ng ulo o napatay niya. Hindi po. May panahon kasi sa history ng Israel na pinamunuan sila ng mga judges. Okay? Pero ang bansang Israel, tumingin sila sa mga ibang bansa na kung saan ang namumuno ay mga hari. So nainggit sila na sila ang namumuno sa kanila, judges, pero sa ibang bansa, mga hari. So gusto nilang gayahin yon. Gusto nila, hari din ang mamuno sa kanila, kahit hindi nila kailangan. No? Na technically, si Lord talaga ang nagli-lead sa kanila, at si Lord ang naglagay ng mga judges sa kanila para mamuno. Pero parang ayaw nila ng ganong setup, gusto nila hari. No? So paulit-ulit silang humingi kay Lord, at sa huli, binigay ng Diyos ang hinihingi nila. Hindi dahil tama ang kanilang hiling o tama ang kanilang desisyon, kundi dahil minsan kapag hindi po tayo natututo sa instructions, matututo tayo sa experience. Tama ba? So, binilaan sila ng Diyos kung anong gagawin nila, kung anong gagawin ng hari, pero gusto pa rin nila ng hari, kaya hinayaan ng Diyos na maranasan nila ang mga warnings sa kanila na mangyari. So pinili po nila ang nagngangalang Saul na mula sa tribe of Benjamin. Okay? Sa una, maayos siyang namuno. Okay? Maayos po siyang naglingkod at first. Pero ang pinakamalaking failure ni Saul o ni King Saul ay ang kanyang tagumpay. Nalasing siya sa kanyang success. Nalasing siya sa kanyang kayabangan. At dahil doon, God can't trust him anymore. Hindi na siya mapagkatiwalaan ng Diyos. Kaya tinanggal ng Diyos si Saul. No? Pero ang kakaiba doon, hindi pinaalam sa kanya na tanggal na siya sa bahay ni Kuya. Hindi pinaalam sa kanya na tanggal na siya. Okay, wala na siyang pabor mula sa Diyos. No? So meron pa rin siyang hawak na posisyon, bagamat siya ay nasa palasyo pa rin, nakaupo pa rin bilang hari, pero wala na siyang divine authorization. Hindi siya tinanggal, okay? Si Saul po ay hindi tinanggal dahil hindi siya perfect. Kasi kung tutuusin, marami pang mga moral failure si David kaysa kay Saul. Tinanggal siya dahil hindi siya trustworthy. Are you here? Listen, kaya pong gumamit ng Lord, kayang gumamit ng Diyos ng taong hindi perfect. Amen. But it's hard for God to use people He can't trust. And so, natanggal sa pagiging hari etong si Saul. At dahil doon, umiiyak si Samuel, okay? Si Prophet Samuel, siya ay umiiyak, nagluluksa siya, okay, sa pagkakatanggal ni Saul. At tinanong ng Panginoon si Samuel, bakit siya umiiyak? At sabi niya, hanggang kailan ka magluluksa sa taong tinanggihan ko na? Na parang sinasabi ng Diyos dito, hindi babaguhin ang luha mo, ang desisyon ko. I'm divine. Etong desisyon ko, tinanggihan ko na siya, wala na siyang pabor sa akin. Pinapabagal mo lang yung future mo sa hindi mo pagbitaw sa past mo. You know what I thought about it? Minsan papaiyakin talaga tayo ng Diyos ngayon para iligtas tayo sa mas matinding iyak in the future. Tama ba? And so si God, sinend niya si Samuel, okay, maaari, tumahan na si Samuel. Pumunta si God, sinend ni God si Samuel sa bahay ni Jesse. Okay, 7 po ang anak ni Jesse na rumampas sa harapan ni Samuel. Okay, pila kayo dyan, magpakita kayo kay Samuel kasi naghahanap ng bagong hari. Pero wala ni isa sa humarap kay Jesse ang qualified para kay God. Hanggang sa tinawag nila ang bunso. Wala kasi doon yung bunso dahil yung bunso nagpapastol. Okay? So tinawag yung bunso.
wala daw uupo hanggat hindi dumarating. Tama ba? Si David, so medyo siguro na nanghawit yung mga kuya. Pero dumating din siya at na-shock ang tatay at ang mga kapatid dahil unexpectedly, siya pala ang chosen ni Lord bilang maging hari. So, inanoint siya ni Samuel at tinapos ang anointing sa pagbuhos ng langis sa kanyang ulunan. And then after nun, umalis na si Samuel. So imagine this, ganyan maaring itsura ng batang David, nakaupo, punong-puno ng oil sa kanyang para siyang merong conditioner pero ibang klase to dahil oil to medyo mabigat to sa sa buhok tama ba? Tapos maaari mainit siya kasi nga oil siya. So maaari nakaupo siya, punong-puno siya ng langis. Napaka-greasy nun no? Napaka-greasy. Tapos iniwan siya ni Samuel. So kung ikaw siguro, babalik pa ba siya? Anong gagawin ko dito sa ulo ko? Now what? Anong next? So maybe we can think na after po umalis ni Samuel, dumating ang karwahe para sunduin si David, binigyan siya ng damit panghari, nilagyan ng robe, hinatid sa palas at umupo sa trono. Well, none of that happened. Hindi po nangyari yon because yes, inanoint siya, binuhusan siya ng oil, pero wala pang throne. Wala pa siya sa trono. May anointing siya, pero pareho pa rin ang kanyang assignment. Mag-aalaga pa rin siya ng tupa after nun. May abilidad na siya bilang hari, pero responsibilidad pa rin niya ang magpastol. So after niyang ma-anoint bilang isang king, okay, hindi pa siya napunta sa palasyo, nagpastol pa rin siya at nagtrabaho pa rin siya, okay, sa kanyang ama. And then, nabigyan din siya ng opportunity magtrabaho sa palasyo pero hindi bilang hari. Pero bilang tagatugtog o tumutugtog para kay Saul, kay King Saul. And then, naging tagapaghatid siya ng pagkain, naging food panda po siya. Baka naman, food panda. So, naging tagapaghatid siya ng pagkain ng kanyang mga kapatid mga kapatid na lumalaban doon sa gera. At dahil doon, nagkaroon siya ng chance na makita, no? Nainis siya sa hamon ni Goliath. Hinahamon niya ang bansang pinili ng Diyos. And so siya, okay, sa batang edad na si David, okay, nahamon siya kay Goliath. Kinalaban niya si Goliath, napatay niya si Goliath. At dahil doon, inawardan siya ng hari na si Saul. Pero hindi pa rin siya umupo bilang hari. Dumating sa time na ang hari na si Saul, okay, dahil parang mas pinupuri na ng mga tao si David kesa kay Saul. Dahil mas marami daw napapatay si David kesa sa hari si Saul. So dumating sa time na nakakaramdam na siya ng inggit kay David. And so gusto niya nang patayin. Si David, nagtago siya sa kung saan-saang lugar, sa kung saan-saang kuweba, at naging leader pa siya ng mga outcasts. Kaya sabi sa 2 Samuel 5:4, sabi doon, David was 30 years old when he became king, and he reigned 40 years. So, ang layo pa ng gap. Simula nung inanoint siya ni Samuel, kasi maaari teenager noon si David, hanggang sa na-enthrone siya bilang isang king, 30 years old daw siya. Ang layo ng gap. At nung naging hari na si David, marahil, umupo siya sa kanyang trono o maaari nagmuni-muni siya sa isang lugar na nagkaroon siya ng chance, okay, to reflect. At nagtanong siya, papaano ako nakarating dito? At habang binabalikan niya ang lahat ng connection ng mga events ng life niya, na-realize niya, hindi ito kayang ipaliwanag ng kahit na anong plano. Kung nasan ako ngayon, walang pwedeng makapagpaliwanag. Walang anumang logical explanation kung bakit ako nandito sa lugar ko ngayon. Maliban na lang kung may someone na merong alam na wala ako. Na merong foresight na wala ako. Na merong wisdom na wala ako. May nagdala sa akin mula sa kung nasaan ako papunta sa kung nasaan ako ngayon. Na kahit ano pang mga strategic plan, life plan, o mga vision board, hindi ako nito madadala sa kung nasaan ako ngayon.
So tinignan niya yung kanyang past, tinignan niya yung kanyang present at nasabi niya, the Lord has been my shepherd. Ang Diyos ang sumama sa akin, ang nag-shepherd sa akin. So ang kanyang declaration ay hindi lang awit, hindi lang tula, para testimony, a strong testimony na siya ay iningatan ng Diyos, hindi iniwan ng Diyos, because from shepherd boy, siya ay ginawang hari. Amen. Kaya mga kapatid, kung titignan mo ang taon mo, this year, your year 2025, at kung magtatanong po ako sa iyo ngayon, ano yung mga decision mo na maaari na parang naisip mo parang mali? Pero nagawa mo. Well, I'm not doing this para, i-shame ka or parang malungkot ka uli. But let's just, balikan lang natin ng konti. Ano yung mga delays na hanggang ngayon, hinahantay mo pa rin or naiinis ka na dahil wala pa rin? Or ano yung mga, in a way, detours mo? Yung mga naiba yung ruta mo na ayaw mong buntahan, ayaw mong hakbangan, pero napilitan kang hakbangan, napilitan kang daanan kasi wala kang choice. And then now you realize, nandito pa rin ako. Bakit nandito pa rin ako? Bakit may hininga pa rin ako? Bakit may blessing pa rin ako? Bakit may favor pa rin ako? Bakit may chance pa rin ako? Mga kapatid, gusto kong sabihin sa'yo na hindi mo yan nakaya ng ikaw lang. Pero dahil may shepherd na divine, na nagdala sa'yo, gumabay sa'yo, at nag-ingat sa'yo. Because He knows. Your shepherd knows where to put you, where to place you. Amen. Palakpakan natin uli ang Lord. Pangalawa, the shepherd sees what I can't. The shepherd sees what I can't. Sabi niya, even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup overflows. So here, mas lalo nang lumalalim ang reflection ni David. At kung titignan po natin ang buhay niya, hindi lahat ay green pastures. Hindi lahat magaganda, okay, buhay hari siya. Hindi lahat ay quiet waters, okay? May mga panahon na dumating siya, marami ang panahon na dumating siya sa darkest valley, or in other translation, valley ng shadow of death. Okay? Dumaan daw siya doon. At sa buhay ni David, hindi lang ito poetic. Literal niya itong pinagdaanan. Na pagkatapos ma-anoint ni David bilang hari, hindi siya umupo agad sa trono. Instead, hinabol siya nung hari para patayin. Gusto siyang patayin. So nagtago si David sa mga kuweba kung saan-saan siya nagpunta. Nakasama niya ang mga outcasts, yung mga taong walang tirahan, maraming utang, mga galit sa buhay. Imagine, from anointed king to fugitive. He's running for his life. Natutulog siya sa mga malalamig na kuweba, and maybe, may gabi na he's wondering, Lord, bakit ganito? Sa ibang mga Psalms, na sinulat niya, makikita mo yon. Nagtatanong siya, Lord, bakit ganito? Bakit hindi ko makita yung buhay ng hari na sinabi sa akin? Lord, bakit ganito ang buhay ko? But nakita natin na nagpatuloy pa rin si David, na kahit na hindi nagtutugma ang appointment niya, sinasabing siya ay hari, hindi nagtutugma sa kanyang sitwasyon, siya ay nagpatuloy pa rin na manampalataya at magtiwala sa Panginoon. And so when David says, even though I walk through the darkest valley, ina-acknowledge niya ang bagay, na makatotohanan sa buhay niya, that there are seasons where visibility is limited. May mga season na talagang limited ang visibility, madilim, makitid, hindi mo makita kung ano yung mga nasa unahan, hindi mo alam kung may kaaway ka sa likod, hindi mo rin alam kung may paparating na kaaway. At tama ba na kapag hindi visible ang mga bagay sa'yo, para kang nawawalan ng kontrol?
And control feels possible when visibility is clear. Walang mga hindi foggy, okay, yung daan, no? At kagaya ni David, when you are in the valley, wala kang control. Kaya ang declaration niya ng the Lord is my shepherd ay declaration ng kanyang pagre-release ng control na sinasabi niya, wala, hindi ko kayang i-control ang buhay ko. Amen. Pero sa totoo lang po, ang pagbibigay ng control ay hindi madali. Kasi halos lahat tayo gusto natin ng control, tama ba? Gusto natin, alam natin ang mangyayari sa buhay natin. Gusto natin, alam natin kung ano yung kakainin natin, ano yung laman ng wallet natin, alam natin kung ano yung mga isusuot natin, planado yan lahat. So we want control. But when you think about it, when you really think about it, it's logical because control is illusion. Illusion lang, control. And even if we think that we have control, no, we don't. Are you here? Why? Because pwede nating, for example, pwede nating kontrolin na maging isang mabuting driver, kung na maging maingat tayo magmaneho. Pero hindi natin kontrolado kung gaano kaingat ang ibang drivers na makakasalubong natin. Tama ba? Pwede nating kontrolin kung paano natin ayusin ang business natin. Pero hindi natin kontrolado, hindi natin makokontrol yung mga taong tatangkilik ng produkto natin. Tama ba? Pwede natin kontrolin yung grades natin, pero hindi natin makokontrol kung makakakuha ba tayo ng scholarship. Pwede natin kontrolin yung ganda ng application natin, talagang gandahan pa natin, o husayan pa natin yung mga interviews natin sa trabaho. Pero hindi natin kontrolado kung tatanggapin ba tayo. Are you here? Yes, pwede tayong mag-contribute, but we don't control. Amen. We can influence, pero hindi natin madedetermine ang outcomes. And so, control is an illusion. At kapag sinusubukan nating i-manipulate ang mga outcomes, ang ginagawa po natin ay binubuhat natin yung bigat na hindi naman dapat natin buhatin. And we call it God weight. God weight, W-E-I-G-H-T. Hindi W-A-I-T. God weight, yung bigat na tanging Diyos lamang ang makakabuhat. Dahil Diyos lang po ang kayang mag-control ng mga outcomes. Amen. At kapag binubuhat natin ang God weight, para tayong nadadapa sa pressure dahil nga sa bigat, na hindi naman intended na i-carry natin o buhatin natin. Ang Diyos lang po ang merong balikat na broad para buhatin ang God weight. Siya lang ang kayang magpahinto ng ng mga winds, na malalakas na winds. Siya lang ang kayang magsalita at magpatigil ng mga thunder, ng mga storm, ng mga lindol o ng kidlat. Siya lang ang kayang magdala ng God weight. Kaya alam mo mga kapatid, most of the time, yung mga stresses natin, yung mga frustrations natin, yung mga anxieties, yung feeling overwhelms natin, yan po ay bunga ng pagdadala natin ng mga bagay na hindi naman dapat natin dinadala. Are you here? Why? Because you cannot control the future. Only God can. And that's God's weight. God weight. That's God weight. And therefore, kung meron mang pong bagay na kailangan nating mag-say goodbye into something, kung babalikan po natin yung principle natin, kanina nung intro natin. Kung meron mang tayong bagay na kailangan nating mag-say goodbye to something na karamihan sa atin na hanggang ngayon ay pinanghahawakan pa rin, you've got to say goodbye to control. You have to say control, bye-bye ka na. And the reason kung bakit i-release mo ang control is because our shepherd sees what you can't. Amen. Ang good shepherd natin, nakikita niya yung bagay, yung mga seasons, yung mga paparating na hindi natin nakikita. Control is heavy for someone who cannot see. At ang pinakaligtas po na kamay to place your life
are in the hands that see further, are in the hands that see the future. The Lord is my shepherd. Amen? Sige, palakpakan po natin si Lord. Mga kapatid, nung ini-evaluate po ni David ang kanyang past, yung kanyang present, at yung kanyang future, nasa punto siya ng buhay niya, ng kanyang maturity, at nagkaroon siya ng revelation kung sino ang Diyos na humahawak ng buhay niya, kaya niya sinabing, the Lord is my shepherd. The Lord is my good shepherd. At para sa atin po mga kapatid, ang karanasan na ito ni David ay hindi lang nanatiling karanasan niya, dahil pinakilala at pinaranas po sa atin ito ng lubos when this good shepherd became flesh. And that's Jesus Christ. John 10:11, I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for his sheep. Si David po, he talks about a shepherd na gumagabay daw sa kanya. Si Jesus, dumating siya at nauna na siyang maglakad doon sa daan na para sa atin. Si David, he believes sa shepherd na nagprotekta sa kanya, which is true. Si Jesus, who became flesh, that shepherd who became flesh, Jesus, ay nag-alay ng kanyang buhay. Hindi lang nagprotekta, pero nag-alay ng kanyang buhay para sa atin. Si David, ay sumunod doon sa shepherd na merong alam ang daan. Si Jesus, hindi lang siya nagpakita ng daan, siya mismo ang daan. Amen. Ang Psalm 23 ay hindi lang tula na sinulat para kantahin. Ito ay pangakong natupad kay Kristo sa Panginoong Jesus. Jesus also said in John 10:14-15, I am the good shepherd. I know my sheep and my sheep know me. Just as the Father knows me and I know the Father and I lay down my life for the sheep. At nung sinabi po ni Jesus na siya ang good shepherd, he was like saying na parang sinasabi niya, hindi lang alam ko kung saan ka papunta, na nauna na ako doon sa daan na yon. Dumaan na ako doon. Alam niya yung path, alam niya yung right place, alam niya yung mga valleys na dadaanan mo, alam niya ang pastulan mo kung saan ka magpapahinga, alam niya ang pastulan mo kung saan ka magpa-prosper. Hindi niya lang alam ang daan. Siya ang daan. Amen. He also made a way. Dahil siya ang daan, He made a way na magkaroon tayo ng kapayapaan, magkaroon tayo ng reconciliation sa Ama. Hebrews 13:20, now may the God of peace, who through the blood of the eternal covenant brought back from the dead our Lord Jesus, the great shepherd of the sheep. Ibig sabihin mga kapatid, He is truly our Savior. Siya ang tagapagligtas natin at hindi lang niya tayo niligtas kahapon. Ngayon, He will also save us in the future and crown us sa Kanyang second coming. And that's our great anticipation. 1 Peter 5:4, and when the chief shepherd appears, you will receive the crown of glory that will never fade away. Amen. And so mga kapatid, sa pagpasok po natin ngayong bagong taon, this is our assurance, this is our declaration. Ito rin ang title natin ngayon, Jesus is my good shepherd now and for the rest of my life. Now and for the rest of my life. Hindi lang kahapon, hindi lang 2025, hindi lang din sa darating na 2026, pero for the rest of my life, siya ang good shepherd ko. Kaya ano pong gagawin natin? Number 1, release control to the shepherd who sees what you can't. I-release mo ang control sa good shepherd na nakakakita ng hindi mo nakikita. Historically, ang tupa po hindi niya hawak ang kanyang direksyon. Wala siyang kakayahan para pumili ng kanyang daan. It's tupa, ang tupa. Ang tupa, hindi niya kayang hawakan ng kanyang direksyon. Ang tupa, hindi niya kayang pumili ng kanyang dadaanan. Ang tupa, wala din siyang kakayahan na mag-decide para sa kanyang sarili. Kung anong gagawin niya. Yung mabuti para sa kanyang sarili. Why? Because the sheep does not see the whole picture. Hindi niya nakikita ang whole picture.
wala din siyang kakayahan na makita kung ano yung mas mabuti, kung ano yung hindi. So, ang pinaka-wisest way, wisest decision na pwedeng gawin ng tupa ay sumunod sa shepherd, hindi ang magkontrol. Amen. And so as we say goodbye, no, or as you say goodbye to your 2025, this is also my challenge to you. Say goodbye to control. That this coming year, hindi mo na itatry kontrolin ang 2026 mo. You're going to release the outcomes, yung mga outcomes, yung mga results kay Lord, kay God. Kaya anong gagawin mo? Just do your part. Do your part, but stop carrying God weight. Huwag mong pasanin yung mga bigat na Diyos lamang ang kayang pumasan. Hindi lang goodbye sa taon ang kailangan mo. Goodbye sa mindset. Mindset na kailangan hawak ko lahat. Kailangan kontrolado ko lahat. Kailangan planado ko lahat. Kailangan masunod lahat to. You know, alam mo, real talk lang, no? Marami sa atin po pagod. Hindi dahil sa mga may pinagdaanan tayong masasama o may pinagdaanan tayong mahihirap, kundi dahil sinubukan nating akuin ang role ng shepherd. Tama ba? Kinokontrol natin yung outcome, kinokontrol natin yung mga resulta ng buhay natin, kinokontrol natin yung timeline, we even control people. Kinokontrol natin yung, even pati yung gagawin ng Diyos sa buhay natin. Lord, at this year, kailangan mag-aasawa na ako. Lord, 30 years na ako single. Baka naman, Lord. This year, ay nako, Lord, pag di mo pa ito ginawa, bahala ka, Lord, No, we even control our path. Gusto nating kontrolin yung dadaanan natin, and so we rush. What else? Gusto nating puwersahin yung mga bagay-bagay. Gusto nating mag-shortcut. But let me remind everyone that control is God weight. Ang control ay bigat na tanging Diyos lamang ang kayang pumasan. Control is for the divine shepherd. Hindi dinesenyo ang control para sa mga tupa. Ang shepherd ang nakakakita ng danger na di mo alam. Siya din na nakakakita ng timing na di mo nakikita. Siya din na nakakakita ng blessing na hindi masisira kung ito ay minadali. And so releasing your control, no, ay pagsasabi ng Lord, I trust you. Gagawin ko lang yung part ko. I will just do my part. Sabi mo sa katabi mo, just do your part. But stop carrying God weight. Just do your part by what? By just keep showing up. Keep showing up. Na anuman yung pinagdadaanan natin, anuman yung season natin, just keep showing up. Maybe we can just say goodbye to our, attitude na like, kapag hindi tayo okay, Lord, alam mo naman, naiintindihan mo naman, di ako okay ngayon eh. So next Sunday na lang, Lord. Lord, medyo tinatamad ako ngayon eh. Naiintindihan mo naman eh. Hindi, anak, magbasa ka lang ng scripture. Lord, yung mata ko, Lord. Just keep showing up. Because if we keep showing up, we will grow. Amen. We will grow. Minsan, di ba, ayaw natin pumasok sa school, pero napipilitan tayo kasi yung nanay natin, sinisipa tayo palabas ng bahay. Pumasok ka! Kahit kababangan mo lang, ma. Pero dahil doon natututo ka at graduate ka at ngayon may trabaho ka na, tama ba? The same thing. No, I would like to use that as a metaphor din ng ating mga spiritual na buhay. If we keep on showing up, mag-grow tayo. Matututo tayo. Maraming ipapakita ang Panginoon sa atin. What else? Do your part by just being faithful. Maging faithful ka lang sa sinasabi ng Lord sa'yo. Anak, lakaran mo lang yan. Anak, ibigay mo yan. Anak, pakawalan mo yan. And just be obedient. Maging masunurin lang tayo sa Panginoon. Amen. Sa ngayon, hindi natin naiintindihan, Lord, bakit ko gagawin to? Lord, bakit ibibigay ko to? Lord, bakit pupunta ako dyan? Sa ngayon, hindi natin nakikita. But remember, our shepherd,
sees what we can't. Alam niya. And so pag may sinabi siya na, anak, sunod ka lang, sunod lang tayo. Sunod lang tayo, pero iwan mo sa Kanya yung mga outcomes. Hindi mo ko kontrolin. Na Lord, sumunod ako sa iyo, dapat. Alam mo na, may blessing ako. Lord, sumunod ako sa iyo, dapat. Alam mo na, yung bahay at lupa ko, That's controlling the outcomes. But when we obey, do our part to obey and just be faithful, just show up, iiwan natin yung outcome sa Panginoon. Amen. Na para mong sinasabi sa Kanya, Lord, Ikaw na magmaneho ng buhay ko. At kapag binigay mo ang manibela ng buhay mo sa Panginoon, di mo sasabihin na, Lord, dito lang ako sa passenger seat, pero titignan ko kung saan mo ako dadalhin, Ano yon, Waze ka ba? Google Map ka? Kumaliwa sa kanan. Kumaliwa sa kanan, meron ba nun? Hindi natin gagawin kay Lord yon. Amen. Hindi natin i-direct si Lord kung saan tayo dadalhin. Siya ang magdadirect sa atin kung saan niya tayo dadalhin. Amen. And maybe this coming year, masyado po natin kinontrol ang gusto ng Diyos sa buhay natin. But sinasabi sa atin ang mensahe ngayon na control is an illusion. And just give everything to God. Maybe God, this year, maybe God is not asking you to do more. Maybe God is asking you to release more. Release more. Sabi mo nga, release. Yan. Amen. Hindi mo kailangan ng control. Just surrender the outcomes. Surrender all the timelines. Surrender all your plans, your expectations, anxieties, and even your fears. I-surrender mo lahat sa Panginoon. Amen? Pangalawa, trust where the shepherd has led you. Trust where the shepherd has led you. May challenge po ako sa atin. Bago po natin salubungin ng 2026, magbalik tanaw po tayo sa 2025 natin. Tama ba Wednesday? Sa Wednesday, magtitipon-tipon tayo, maaari, or you may have your private conversation with God. But I challenge everyone na magbalik tanaw tayo sa ginawa ng Panginoon o sa nangyari sa buhay natin. Balikan mo maaari yung mga delays na hindi mo maintindihan. Balikan mo yung mga detours na mga dinaanan mong hindi mo naman pinili. Mga seasons na hindi nag-match sa promise sa'yo. At kagaya ni David, hindi mo man plinano ang mga nangyari sa buhay mo, but you survived. You survived. You grew in it. Nag-mature ka doon. And you are still standing, not because magaling tayo, magaling ka, matalino ka, but because the shepherd knew where he was taking you. Alam ng shepherd kung saan kanya dadalhin. So pwede ka nang huminto sa pagtatanong na tama ba ang journey ko, tama ba ang nilakaran ko, and you just start trusting the one who led you through it. Magtiwala ka lang sa Diyos na nag-lead sa'yo through it. Kung dinala ka ni Lord hanggang dito, hindi aksidente kung nasaan ka ngayon. You just have to declare na, Lord, I trust you. I trust you this coming year. Kung saan mo man ako dalhin, I trust in you. I give you all the control. I give you everything. Amen? Pwede po ba nating palakpakan si Lord? Kaya mga kapatid, as we leave this year, as we approach the new year, alam ko po, marami po sa atin dito, may mga bagong plano, gagawa ng mga bagong plano. And when we do that, when we do so, I want to ask this question. Gusto kong i-ask ang question na ito sa inyo. This time or this year, sino ang may hawak ng plano mo? Kung gagawa ka ng plano, magpe-prepare ka kung ano yung gagawin mo next year, ano yung mga goal mo. Gusto kong itanong na this time, sino ang hahawak ng plano mo? Because many of us, yes, mahal natin si Lord, pero gusto pa rin nating hawakan ang control ng buhay natin. Yes, minsan nananalangin tayo, pero tayo pa rin ang nagde-decide. Yes, we worship God, we sing songs to Him,
Pero tayo pa rin ang nagmamanage ng mga outcomes. Yes, no? Sinasabi natin kay Lord, Lord, you lead me. Pero ayaw nating bitawan yung manibela ng buhay natin. Kaya mga kapatid, no, maybe this coming year is the year na sinasabi sa'yo ng Panginoon, anak, pwede bang ako naman? Pwede bang ako naman? Pagtiwalaan mo lang ako. Amen. Sino po dito handa siyang magtiwala kay Lord this coming year? Tatayo po tayong lahat. Today, I believe na God is speaking with you. May sinasabi, may mensahe ang Diyos sa'yo. Kanina pa siya nangungusap sa'yo. And I want to tell you and remind you again that control ay hindi para sa atin. Or maybe we want control because we want perfection. Gusto natin perfect tayo sa harapan ng Lord, sa harapan ng mga tao, perfect ang buhay natin. But I want to tell you, wala pong perfect. And God is not asking for perfection. In fact, He is asking for permission. Nag-a-ask siya ng permission para i-lead ka, para i-guide ka. Permission to carry yung mga bagay na hindi mo kayang dalhin. Kaya hayaan mo si Jesus, hayaan mo siya na maging higit na Savior sa'yo, payagan mo siya na maging shepherd ng buhay mo. This is our challenge, no? Sa pagsalubong natin sa bagong taon, hayaan mo na ang Good Shepherd ang mag-guide ng buhay mo. Dahil hindi lang siya ang nagpapatawad, no, sa nakaraan natin, siya rin ang gumagabay sa future natin. Hindi lang siya ang nag-save sa atin, nag-save ng soul natin, siya rin yung umaayos na mga bawat steps natin, bawat hakbangin natin. Kaya mga kapatid, habang tayo po ay nakapikit ngayon, and while, we are taking this moment to reflect on God's goodness sa buhay natin sa buong taon. At habang tayo ay papasok sa bagong taon, bagong chapter ng buhay natin, maaari hindi natin alam what's the head of us, but we know one thing, and we have this assurance na meron tayong Good Shepherd at alam niya kung saan tayo dadalhin. Saan niya tayo dinadala. At kung ang shepherd na yon na mangunguna, pwede tayong maglakad with confidence, magpahingahan, ang hindi tayo nag-worry, hindi tayo natatakot, at pwede tayong sumuko na hindi tayo na-anxious, hindi tayo kinakabahan sa future na darating sa atin o sa kung ano ang meron sa atin sa panibagong taon. Mga kapatid, si Jesus ang ating Good Shepherd at hindi tayo mag-iisa dahil doon. And so sa mga oras na ito, maaari ba, although meron kang katabi ngayon, you are in the church, we are many here, maaari ba sa mga oras na to, magkaroon ka lang ng private moment with God? And daanan mo lang yung naging taon mo. Hindi para ipakita yung mga regrets mo. Hindi para ipakita o buhayin yung mga shame mo. But with honesty, makita yung mga delays na hindi mo naintindihan dati. Yung mga detours na hindi mo naman piniling puntahan. Yung mga seasons na hindi nagmatch sa pangakong pinanghawakan mo. Yet, you're still here. Ibig sabihin, may Diyos na naggabay sa'yo. May shepherd na nagprotekta sa'yo, that He kept you. He didn't lose you. Hindi ka iniwan ng shepherd mo. Mabuti ang hangarin niya, prinotektahan ka niya, ginaid ka niya. And so sa mga oras na ito, you release control. Just release control. I-release mo yung control. Kung hanggang ngayon, pinanghahawakan mo pa rin ang control, even though 3 araw na lang, magpapaalam na ang 2025 sa'yo at papasukin mo ng panibagong taon. Today, God is telling you, anak, walang mangyayari sa'yo
kung hanggang ngayon, kukontrolin mo ang buhay mo. Dahil ako lang ang kayang humawak. Ako lang ang kayang bumuhat ng mga bigat that only me can carry. And so right now, just release the control and trust the shepherd. Pagtiwalaan mo lang ang shepherd. I-release mo lang ang control na yan. Come on. Hindi mo kailangan maintindihan ang mga bagay na pinagdaanan mo. Hindi kailangan ng mga explanations, ng mga delays na nangyari sa'yo. Hindi mo kailangan i-fix, ayusin yung mga outcomes, yung mga results ng buhay mo. You just need to say, Lord, I trust you. Lord, pinagtitiwalaan kita. At alam ko na ang buhay ko ay pinagkakatiwala ko sa mabuting pastol na hindi ako dadalhin sa kapahamakan. Pero ako ay ililigtas. Ako ay poprotektahan. Ako ay aalagaan. God has been good to you. And today, just to reflect on His goodness. How He had kept you, how He had protected you, guided you, and brought you to where you are. It's Him. It's Him. Kausapin mo siya sa mga oras na ito. Come on, raise up your hands as you surrender and release. Na parang sinasabi mo, Lord, iiwanan ko na itong mga bagay na to. Na sa pamamaalam ko sa lumang taon, sa taon ng 2025, iiwan ko yung mga bagay na kinontrol ko. Na mga bagay na pinanghahawakan ko na gusto ko pang kontrolin. I give it to you. And I welcome a new year with a heart na punong-puno ng pagtitiwala sa'yo. Because you are a good shepherd. Come on. Give it all to Him. Give it to Him. Yes. Give it to Him. Give it to Him. Kung ikaw ngayon yung tao na nararamdaman mo na kinakausap ka ng Lord at yung puso mo sinasabi sa'yo, ayoko na, gusto ko nang tapusin yung mga mabibigat na dalahin na to. Gusto ko nang tapusin yung pangongontrol ko sa buhay kong ito at gusto ko nang ibigay ang manibela ng buhay ko sa Panginoong Jesus. Right now, kung ikaw yung tao na yun, I wanna lead you into a prayer. Itaas mong yung mga kamay at sambitin mo ito, sabihin mo, Panginoong Jesus, lumalapit po ako sa iyo ngayon, nagpapakumbaba at inaamin ko na kailangan kita. Inaamin ko na mayroong pagkakataon na akong nagkontrol ng buhay ko, na sa halip magtiwala ako sa iyo. Panginoon, pinagsisisihan ko po lahat ng mga yon. Lahat ng mga kasalanang nagawa ko, patawarin mo po ako. Linisin mo po ang buhay ko. At sa mga oras na ito, Panginoong Jesus, tinatanggap kita bilang aking Panginoon, tagapagligtas at bilang aking pastol. Pinipili ko na sumunod sa iyo. Pinapaubaya ko ang direksyon ng buhay ko, ang aking kinabukasan. Pinapaubaya ko ang aking desisyon na mula ngayon at sa mga natitirang araw pa ng buhay ko, ikaw ang manguna sa akin at susunod po ako. Salamat po sa bagong buhay na binigay mo sa akin.
Sa pangalan ni Jesus. Come on, right now, continue to raise up your hands. And all of us, come on, all of us, just reflect on God's goodness sa buhay ng Diyos. Reflect on God's goodness. Sa ginawa ng Diyos sa buhay natin. Dahil mabuti ang Diyos. Yes, you've been through the darkest valley. You've been through some difficulties. Dumaan ka sa mga mahihirap. Dumaan ka sa mga pagkakataong na-challenge ka, nahirapan ka, nalumpo ka, nadapa ka. But God had kept you. He protected you. He brought you here. Siya ang umakay sa'yo. Siya ang bumuhat sa'yo. Dahil mahal ka niya. God, we release every control na meron pa rin kami ngayon, Panginoon. Get it, Lord. Kunin mo ito. Sa'yo to, Panginoon. Sa'yo na ito, Lord. Ayaw namin ng control. Ayaw na namin kontrolin ang buhay namin, Panginoon. Dahil gusto namin salubungin ang bagong taon na merong pagtitiwala, may pananampalataya at may pagkapit sa'yo, God. Hindi namin alam what's ahead of us, pero ikaw alam mo. Hindi namin nakikita kung ano yung mangyayari sa amin sa future, sa panibagong taon, pero ikaw nakikita mo. Kaya pinagkakatiwala namin sa iyo ang buhay namin, O God. Pinagkakatiwala namin sa iyo, Panginoon, ang daan namin, ang path namin. God, we trust na ililid mo kami, i-guide mo kami, hahawakan mo ang buhay namin. We will just do our part. Hindi na namin dadalhin yung mga bagay na para sa iyo lamang, O God. And God, we choose trust. We choose trust. We choose surrender, O God. Lord, pinipili naming manampalataya sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po, Diyos. Come on, palakpakan mo ang Panginoon. Thank you, Jesus. Salamat po sa ginawa mo sa amin. We thank you for your word na tunay nga kalakasan namin sa pagsalubong namin sa bagong taon na ito. Thank you, Jesus. Thank you, Father. And thank you, Holy Spirit. And we believe there's a reason to celebrate. Hallelujah. Amen. Come on, let us continue to sing this song to the Lord and let's praise His name. Sa mga hahabol po ng kanilang tithes and offering, lapit na lang po tayo dito sa harapan. Meron po tayong basket. Come on. Listen. I'll praise in the valley, praise on the mountain. I'll praise when I'm sure, praise when I'm doubting. I'll praise when I'm numbered, praise when surrounded. His praise is the waters, my enemies drowning. As long as I'm breathing, As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord. Oh, my soul, I'm gonna praise the Lord. Oh, I won't be quiet, 'cause you're alive. How could I keep it? I won't be quiet.
Amen. Tayo po ba'y napagpala ngayong araw? Amen. Mga kapatid, magpapaalam na po tayo sa 2025. Oh, ang bilis, no? Sasalubungin na po natin ang panibagong taon o ang New Year, ang 2026. At maaari most of us or some of us na pupunta sa iba't ibang lugar, manonood ng fireworks or maybe sa loob lang ng bahay. And I want to tell you, ang pinaka-safest na lugar para salubungin po natin ang bagong taon ay hindi ang lugar na kung saan makakasumpong ka ng maraming sagot sa mga tanong mo. But the safest place, no, na pwede nating salubungin ang taon is the place under the care of our shepherd. Amen. And so, maaari sa huling hour ng 2025 mo, pray ka kay Lord or maybe huling 2 hours, no? Magmuni-muni, mag-reflect, kausapin si Lord, have a private conversation with God na, Lord, salamat sa goodness mo. Sasalubungin ko ang taon na merong anticipation, may hope, may trust sa iyo at pananampalataya sa iyo. Amen? Taas po natin kamay natin kay Lord. God, salamat po, O Diyos, sa iyong salita, Panginoon, na tunay nga itong mag-guide sa amin, itong magbubukas ng aming mga mata sa lakarin namin, sa journey namin, O God, sa mga uncertainties na hindi namin nakikita that only you can see, O God. Mga bagay na hindi namin alam na mangyayari sa atin, but only you know, O God. You know, Panginoon, kung ano mangyayari pa sa buhay namin. Lord, ano man yun, we just give it all into your hands to our good shepherd. Ikaw ang shepherd na magpoprotekta sa amin. Ikaw ang shepherd na magkikip sa amin. Ikaw ang shepherd na mag-aalaga sa amin, Panginoon. Ikaw ang shepherd na gagabay sa amin, O God. Ang gumabay ng 2025 namin at ang gagabay pa rin ng 2026 namin, O God. You are our good shepherd, O God. Samahan mo kami, Panginoon. Some of us, maybe may mga takot, may mga anxieties, may mga fears, may mga worries. But God, we are releasing everything to you. Dahil kasama ka namin, hindi mo kami iiwan at kailanman hindi mo kami iniwan, Panginoon. Lord, samahan mo din po ang aming pamilya, ang aming pagsasamang mag-asawa, Panginoon, ang aming mga anak. Samahan mo, O Diyos, sa darating na panibagong taon, O God. Ikaw ang mag-guide sa kanila, Panginoon. Ikaw ang patuloy na magplano, Panginoon. Ikaw ang patuloy na mangunguna, Panginoon, sa mga plano ng buhay namin, O God. Lord, samahan mo po kami. Samahan mo po ang mga decisions namin, O God. Ang mga actions namin. May it be guided by our shepherd, O God. We thank you, Lord. Tanggapin mong pagpapala ng Panginoon. May the Lord bless you and keep you. May the Lord be your shepherd, leading you to where you cannot see. May the Lord guide you. Guide your path. May the Lord carry the things that you cannot carry. May His peace guard your hearts. May His wisdom direct your steps. May His goodness, mercy follow you not just for this coming year, but all the days of your life. And may you dwell in the house, in the presence of the Lord now and forever. In the name of the Father and of the Son and all the Holy Spirit and all God's people say aloud, Amen, Amen, Amen. Sabay-sabay po tayo. Pwede po ba natin sabihin na Happy New Year? 1, 2, 3, go! Happy New Year! Happy New Year po, Light Family. God bless you all. Magkamayan po tayo. And see you po here.